Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Salamat sa kanyang kagandahan loob. Salamat sa buhay at kalakasan na provide ng Panginoon sa ating lahat. At bago po tayo manalangin, magsimula, nais ko pong manalangin tayo sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa buhay at kalakasan sa araw na ito. Pagpalain mo pang buhay ng bawat isa, mga kasama kong nagbubulay ng salita mo at mananalangin ngayon. Samahan mo kami sa simula hanggang matapos ang morning devotion na ito na mensaheng nais mong ipahatid sa amin. Gamitin mo ang lingkod na isang munting tagapagturo, ikaw ang makapangyarihang Diyos at dakilang guro na magsalita sa aming kalagitnaan. Ito po Ama ang aming samang dalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang atin pong pamagat, manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu. Espiritu, capital E, Espiritu ng Diyos. Efeso chapter 6 verse 18. Ito po yung sinasabi sa hawak kong Biblia sa Magandang Balita. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya laging kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang salita nating binasa at mga salita pa mamaya nating babasahin na nakasuporta dito. Manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu. At mapapansin natin, maski nung binasa ko ito kanina, ito ay hindi isang pakiusap, kundi isang pautos na konklusyon ni Apostol Pablo na ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Yung lahat ng ito, pwede natin sabihin na lahat ng ginagawa natin ito. Kasi ang kausap niya mga kapatiran at simbahan ng Panginoon sa Efeso, lahat daw ng ginagawa nila noong panahon nila at mga kinakaharap nilang labanan na nalalamang ang kalaban nila ang pinuno ay si Satanas. Lahat ng daw ng yan na ginagawa nila ay gawin sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Pag sinabing pagsamo sa Pilipino, nakikiusap ka sa Diyos, nakikiusap ka na huwag kang pabayaan, sumasamo ka, nagmamakaawa. Yan. Kaya kung meron tayong pagmamakawaan, ay hindi ang mga makakapangyarihan o kung sino pa mga tao o mga masasamang espiritu sa daigdig na ito. Ang ating pagmamakawaan o pagsasamuan ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos. Amen. Ang pakikidigma ng Kristiyanong laban sa mga kapangyarihang espiritual ni Satanas ay humihingi ng masidhing pananalangin. Ano ibig sabihin niyan? Hindi lang basta pray na makapag-pray na nga, may sakit yung anak ko. Makapag-pray na nga, nabalitaan namin may padating na malakas na bagyo para samahan kami ng Panginoon. Hindi natin pang-uto sa Diyos yung panalangin. Hindi rin natin to lisensya para samahan tayo ng Diyos. Ang panalangin, sabi rito ng una kong binasa na pangusap, ito ay pakikidigma ng mga Kristiyano sa mga kapangyarihang espiritual ni Satanas o kay Satanas sa kanyang mga demonyo na humingi ng masidhing panalangin. Ibig sabihin, masidhi yung seryoso, puspusan, walang parang pakunwari lang. Pananalangin sa patnubay ng Espiritu, pag sinabing masidhi, hindi pinapatnubayan lang basta ng fighting spirit ng tao. Ang patnubay ng masidhing panalangin ay panalangin
na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Amen. Ano pa? Pangalawang pangungusap ng sumusuportang paliwanag sa Efeso 6:18. Sabi dito, sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, walang pamilyan. Kahit anong sitwasyon, dapat ang panalangin natin ay masidhi. Amen. Hindi yung pakemi-kemi lang, pabanjing-banjing lang, wala namang problema. Lahat ng panahon may problema, iba-iba lang ang timpla. Ano pa? Sa pamamagitan ng panalangin pagsamo para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Pag sinabing masidhi, ang panalangin natin hindi lang para sa atin, ang panalangin natin para sa lahat ng kapatid sa pananampalatayang Kristyanismo. Walang pamilyan. Hindi natin pagpe-pray ang mga Assemblies of God lang. Hindi natin pagpe-pray ang mga kagaya lang natin. Kahit sa tingin natin ay hindi natin sila kasama at nakikita ng paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ipagpe-pray din natin basta kapatiran. Amen. Basta Kristiyano. At patuloy na manalangin, walang patid. Ibig sabihin, ang masiding panalangin, patuloy yan. Umulan o bumagyo, sumikat ang araw o hindi, mainit o tag-ulan, sabihin, patuloy tayo mananalangin. Ang panalangin ay hindi dapat natingnan bilang isang uri ng sandata lamang, kundi bilang isang bahagi ng tunay na pakikipaglaban. Hindi lang natin sandata yan. Paano kung naiwan mo yan? O kumbaga sa literal na labanan, nailapag mo. Ang prayer daw, ngunit bilang bahagi ng tunay na pakikidigma, kung saan ang tagumpay ay nakakamit para sa sarili o para sa ating sarili at para sa iba sa pamamagitan ng paggawang kasama ang Diyos mismo. Yan daw yung masidhi. Yan daw yung, sa English niyang sidhi ay fervent prayer. O sa ibang pananagalog, maapoy, maningas. Dapat mga kapatid, matuto tayo mag-pray ng nakaluhod, ng umiiyak. Para sa kapakanan ng iba, hindi lang basta nagpe-pray. O nagpe-pray na nga, tayo nakikinig lang, hinihintay natin mag-amen, tapos lalakasan natin para sabihin, talagang pusto si brother, si sister, naglakas ng amen, ka-prayer meeting ko. Wala, hindi naman nagpe-pray, hinihintay lang amen. Panghuli, kung saan ang tagumpay ay nakakamit para sa ating sarili at para sa iba, sa pamamagitan ng paggawang kasama ang Diyos mismo. Mahiya tayo pag tayo nananalangin, sabi natin, puspusan, maapoy. May Diyos na kasama natin. May Diyos na tumutugon sa panalangin. May Diyos na nagsasalansan. Sabi ng Roma 8:26, hindi tayo marunong manalangin. Kaya yung banal na Espiritu lumuluhog ng mga panalangin, hindi kayang salitain. Kaya nga may panalangin na umiiyak na lang tayo. O sa English ay groaning. Ang groaning ay kagaya ng panganganak o pagluluwal ng babaeng manganganak. Yung iyak niya ay hindi kagaya lang ng iyak na nagugutom o masakit ang tiyan. Ang groaning ay parang mamamatay na yung pagtagoy ng tao. Ibig sabihin, pag nag-pray tayo, ito na talaga yung buhay, ito na yung panahon na pwede tayong makasagip din ng mga buhay. Masidhi. Panguli, ang pagtigil sa panalangin o may kasipagan, o ang pagtigil sa panalangin may kasibagan, kabilang ang lahat ng uri ng panalangin yung binanggit dito, sa lahat ng kalagayan ay pagsuko sa kaaway. Kaya delikado po yung hindi na masidi ang prayer, hindi na nagpe-pray ng prayer sa Espiritu, hindi na nagpe-pray para sa lahat ng tao, hindi na nagpe-pray ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay panalangin din. Hindi na nagwa-warfare. Ang pakikidigmang panalangin ay panalangin din yan. Kaya dapat huwag tayong susuko, samahan o hilingin natin laging samahan tayo ng Panginoon. Amen? May mga ipababasa tayo dito ng mga nakasuportang talata. Ipabasa natin yung Lucas 18 verse 1. Lucas 18 verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa.
Yan, mismo ang Panginoon sa Lucas 18 verse 1 sa isulat ng ating kapatid na si Lucas na manggagamot na doktor ay huwag manglupaypay o magmanghinawa. Pag tayo kasi ay nananalangin, doon tayo lumalakas. Doon tayo napapatibay. Doon tayo kumbaga sa mga gadget ngayon ay nasa-charge. Napupuli charge. Amen? Meron pang kasuporta yan. Roma 12:12. Roma 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Yan, di ba yung tatlong yan, magalak, matyaga, laging manalangin, masidi yan, masidi ang mga Kristiyano sa Roma. Bakit hindi masidhi? Pinapatay sila noon. Nung panahon na si Pedro at si Apostol Pablo ay nasa kasagsagan at kainitan ng pangangaral, ang emperador noon ay si Nero, pinakamabait na emperor sa kabaliktaran. At tinawag nga siyang lunatic. Dahil ipinasunog niya ang Roman Empire, kalakihan ito, at ipinataw niya sa mga Kristiyano. Kaya sa galit ng Senado at lahat ng pamunuan ng Roma, ng bansang Roma, ang tingin nila sa mga Kristiyano ay dapat patayin. Kaya nagkaroon ng manhunt noon sa mga Christians. Pangkaraniwan lang noon ng ating mga kapatid nung panahon ni Emperador Nero ng Roman Empire na tayo ay ipako sa krus, silaban ng buhay, gilitan ng liig sa harapan ng maraming tao, dahan-dahan tayong mamatay at kainin ng buwitre. Hindi inililibing noon ng mga Kristiyano, hinaya ang mamatay sa krus at magbulok. O pagka yung tumutulo na yung kanyang dugo, kakainin na siya ng buwitre hanggang buto na lang ang matira. Pinipilit lang noon mailibing kapag ang Kristiyano ay pinatay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus kapag sila ay mga royal blood na Romans na naging Christian. Diba? Masidhi, sabi ni Apostol Pablo o Pedro sa Roma 12:12. May kasuporta yan ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:6. Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Diba? Utos pa rin, huwag mabalisa. Manalangin kayo, di ba? Utos pa rin sa patnubay ng Espiritu Santo yung ating pamagat. Efesos 6:18. Ang panalangin ay inuutos ng Diyos, hindi niya pinapakiusapan. Kasi kung tayo papakiusapan, di titigil tayo, hindi tayo magpe-pray, mauubos ang mga Kristiyano. Prayer, it is God's command sa mga believers sa church. Meron pa nakasuporta dyan, Colossians chapter 4 verse 2. Colossus 4:2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yan yung mga masidhi, yan yung mga nananalangin sa patubay ng Espiritu, matyaga at laging nagpapasalamat. Ang pinakamahirap, yung lagi ka nalang humihingi. Kawaawang mananalangin yan, hingi na lang ng hingi. Ang prayer, isa sa magandang paliwanag dyan na natutunan ko ay paghinga natin sa Diyos. Inhale, exhale. Ang totoong paghinga ay hindi lang inhale, umi-exhale ka rin. At ang totoong paghinga ay hindi lang nag-exhale, umi-inhale ka rin. Yan, tinatanggap mo yung tugon. Bumubuga ka ng prayer mo, request mo. Pag hindi ka nag-pray ng tama, mamamatay ka. Hindi ka mamamatay na kagaya ng inililibing. Mamamatay ang relasyon mo sa Diyos kasi wala nang buhay, wala nang prayer life. Hindi ka na humihinga sa Panginoon. Ang panalangin ay paghinga natin sa Diyos. Tamang paghinga. Kaya tayo tumatanggap ng maraming magaganda o lahat ng mabubuting bagay. Ang muling pababasa natin, unang Thessalonica chapter 5 verse 17. Unang Thessalonica 5:17. Palagi kayong manalangin. Yan, ang haba, ano? Hanapin pa natin sana yung karugtong eh. Kaya lang, yun lang. Pray without ceasing, English. Isa yan sa pinakamaikling talata. At kasunod dyan ng John 11:35. Jesus wept. Pray without ceasing. Ay, di ba? Utos. Ay, pag sa gera, may ceasefire. Sa prayer, walang ceasing. There's no cease in prayer. Kasi pag tumigil tayo, nakakapagawa ng lungga ang mga demonyo sa buhay mismo ng mga Kristiyano. Pero kung hindi tayo titigil, sige ang putok ng artillery, isa pang natutunan ko, ang prayer ay artillery ng Panginoon. Artillerya
ng digmaan ng Panginoon sa loob ng church. Kaya kahit ang nagpipray 3 lang, kasama ang Diyos, majority, meron silang 3 anghel, 12,000, i-minimum natin 18,000, plus 1,000 sa isang Kristiyano, 1,000 demonyong kayang palayasin. Plus si Lord, ilang milyon ang kayang palayasin, unlimited. Amen. Kaya pagkasama natin ng Diyos, tayo ay majority. Tayo ay nasa laging winning side. Amen. Efesos 6:18, manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Yan po ang ating tema sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat na kami pinalalahanan mo, ang lahat ng mga lingkod mo, kasama ko, na nagpe-pray sa umagang ito, lahat ng kapatiran dito sa buong lalawigan ng Quezon, hanggang sa Marinduque, hanggang sa Pulilio Group of Island, o dito sa District 1, at hanggang dyan, kung saan pa man may mga simbahan, hindi lang ng born again Assemblies of God churches, kundi lahat ng churches na talagang bahagi ng iyong katawan dito sa Calabarzon, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan mo kami lahat, palakasin at pagpalain ang buhay ng iyong mga lingkod, maging dito, lahat ng mga kapasturan sa Section 6, partikular dito po sa aming lugar na kinalalagyan ng namiminunong mga kapasturan mula sa aming presbyter, Reverend Bernard Merli, hanggang sa kanyang mga kasamahang mga officers at lahat ng mga pastor, mga lisensyado at mga di-man lisensyado pa sa ilalim ng bandila ng Philippine General Council ng Assemblies of God. Protect us and bless us, Lord, and heal us kung mayroong may karamdaman, and deliver us sa lahat ng gawa ng masama. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming kalalagayan sa West Philippine Sea. Nakikita mo po, hindi ko po na may detalye ang lahat, pero ito po'y nalalaman mo. Ipagsanggalang mo po ang aming Armed Forces of the Philippines, ang aming Naval Forces, ang aming Air Force, at ang aming Coastal Guard o mga Coast Guard, maging ang Philippine Army. Lord, malaman namin at lagi namin maintindihan, kasama namin ang Diyos. You are sovereign God. You are the God that creates the heavens and the earth. Hindi po ang Diyos ng mga Chino, hindi ang dragon, sapagkat ang dragon ay Diablo. We rebuke the spirit of Satan sa West Philippine Sea. Malis kayo dyan. At kung sila may binabalak, kadala mo sila ng mga tidal wave, kadala mo sila ng mga super typhoon, kaya mo silang ilubog sa kalaliman ng karagatan. Kayang magmintis ang kanilang mga missiles, ang kanilang mga computer, hindi tutugo sa tamang sukat. Lord, kung sila may binabalak, pati ng mga impostor, na mga intelligent din na nasa kalupaan na mula Luzon, Visayas at Mindanao, we rebuke the works of the devil, at sila'y magulo, at sila'y malito, at hindi sila makapananay. Salamat po. Pagpalain mo po ang buong Republika ng Pilipinas, ang kalalagayan namin, pang-politika sa aming nangununang Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang mga constituents, sa lahat ng bumubuo ng kanyang gabinete. Lord, we pray for knowledge and wisdom and understanding, maging sa mga inayos mo ngayon sa DPWH. Lord, thy kingdom come, thy will be done, O God, on earth as it is in heaven. Let your justice and the righteous ruling in this earth, in this nation, ay manaig in the name of Jesus Christ. Salamat po. Pinagpapala din po namin ang mga lingkod mo, mga misyonero, mga local missionaries, mga church planter, evangelists, at mga iba't ibang mga pangalan ng denomination na nandito nakapokus sa Great Commission. Lord, samahan mo sila at i-provide mong lahat ng pangailangan ng iyong mga lingkod kasama mga church planter dito sa ilalim ng banner ng Assemblies of God. I-bless mo rin po ang kalagayan ng bansang Israel, Lord, ang labanan between good and evil, Islam, and the Jewish and Christian sa Middle East. Lord,
Hayaan mong makita nila ikaw ang Panginoon ng mga hukbo. You are the God of hosts. You are El Gibor. Hallelujah. You are Jehovah Nissi. Lord, ipagsanggalang mo Israel sapagkat sinabi mo, ang sino mang nananakit sa lahi ni Abraham at sumusumpa ay sinusumpa ng Diyos. Lord, nalalaman mo po kung saan nakastand ang aming bansa. Kaya, I declare and I pray, blessing upon blessing from Israelites and to all Jewish scattered in all the nations of the world at ang lahat ng mga Hudyong bumabalik na sa Israel para matupad ang prophecy ng Aliyah. Kami po ay nakasuporta hindi lang sa prayer. Kung may magagawa kami na makasuporta sa ibang bagay, Lord, gamitin mo kami na mga lingkod mo dito sa Pilipinas. Salamat po. At sa oras na ito, lahat po ng nananalangin kasama namin na may mga kakaibang labanan ng buhay, sakit karamdaman na halos magpaparalisa sa kanila, we command the spirit of sickness and disease to come out in the name of Jesus and never return. And by the blood of Jesus, by the cross of Jesus, we claim healing, we claim 100% victory. Salamat po. At sa oras na ito, Ama, sa lahat ng aming narinig at natanggap, sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian. In the name of Jesus Christ, and by the presence and the power of the Holy Spirit, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. God bless po sa lahat.